Tila malayo pa ang kailangang maabot ng Pilipinas para tuluyang matanggal ang excise tax sa tobacco industry. Ayon kasi sa BIR, revenue generator ang industriya. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. For me, I think that would definitely be a long shot. Only because maybe we are first world are really in the world. Yeah, we don't see the revenues coming from these things. Right now, this is recording properly available. And it's really far from actually the government is very stringent in building up what it is already collecting now. So it's possible there's a lot of things that happen within at first thing, but this one I believe is a really long shot. Only because just looking at the need for revenues which we take long. Revenue generator ang tobacco industry, kaya malayo pa ang kailangan maabot ng Pilipinas para tuluyang matanggal ang excise tax sa industriya. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, dumaan sa extensive discussions at legislative processes ang regulasyon para buwisan ang tobacco products. Mula sa 4% annual increase simula nang ipasa ang Sin Tax Reform Act o Republic Act 10351 noong 2012, itinaas sa 5% kada taon ang tax rates sa ilalim ng Republic Act 11467 of 2020 o ang amending law na nagtaas ng excise tax sa alak, e-cigarettes at tobacco products. By January 2026, nasa 69.46 pesos ang buwis sa mga sigarilyo, habang nasa 60.20 pesos per millimeter ang nicotine salt vape products at 69.40 pesos per millimeter naman ang conventional freebase o classic nicotine vapes. 2.92 pesos kada kilo ang buwis for unmanufactured tobacco, habang 37 pesos and 63 centavos per pack naman ang heated tobacco. Kaya ayon sa mga otoridad, malaki ang epekto ng illicit tobacco trading sa revenue collection ng bansa. Sa kabila ng heightened efforts ng mga otoridad, buhay pa rin ang iligal na kalakalan base sa pinakahuling raids ng law enforcement agencies. Intelligence-driven at risk-based na raw ang mga inspeksyon ngayon ng Bureau of Customs para maharang agad ang high-risk shipments, at kabilang daw sa hakbang ng komisyon ay ang mas pinaigting na cargo profiling at malapit na koordinasyon kasama ang NBI, BIR, PNP, Coast Guard at international customs and law enforcement partners. Hindi na raw kasi madaling matukoy ngayon ang country of origin ng mga illicit tobacco dahil ang kalakhang parte ng kanilang mga nakukumpiska ay mula sa inland warehouse raids, hindi na sa mga port. Dagdag ng mga otoridad, hindi lang naman tax collection ang apektado ng tobacco smuggling, kundi legitimate importers, manufacturers, distributors, retailers at higit sa lahat, ang mga magsasakang Pilipino na umaasa sa tabako bilang pangkabuhayan. Paliwanag ng BOC, nagkakaroon kasi ng unfair competition sa pamamagitan ng talamak na untaxed tobacco products na ibinebenta sa bagsak presyong halaga. Tobacco is more than an agricultural product. It supports households, contributes to local economies, support public programs, and essential services to our people. Smuggled and untaxed tobacco products deprive government of funds, create unfair competition to protect our people and our economy. Para sa National Tobacco Administration o NTA, hindi raw dapat matapos sa ganitong estado ng industriya ang trabaho ng administrasyon dahil pulidong case build-up at accountability dapat ang kahantungan ng whole-of-government approach ng pamahalaan laban sa mga nakikinabang sa illicit trading. Dagdag naman ng DA, nananatiling importanteng parte ng Philippine agriculture ang industriya na kabuhayan nila para sa marami at the same time ay revenue generator para sa gobyerno. Nananawagan ng NTA para sa mas mahigpit na koordinasyon ng mga sangay ng gobyerno, pero kinikilala nila na kailangan ding silipin ang tax systems ng bansa, mga pulisiya at mga mekanismo ng pagkapatupad ng mga batas para matukoy kung nasaan ang problema. Siguro hindi natin mahihirapan na tayo i-lower kasi naka-earmark na yun sa health services natin. Siguro limitahan lang natin yung pag-increase. But not totally scrap for the Okay na. Sabi nga nila, di ba, long shot talaga yun dahil ang laki ng contribution dun sa government natin para alisin.
Sa pinakahuling pag-aaral ng European Union ASEAN Business Council nitong Mayo, inaasahan ang pagtaas ng illicit tobacco trade incidence sa ASEAN 6 states at ang Pilipinas kasama sa top 3 countries na projected anilang masustain ang illicit cigarette sales sa 2028. Dahil sa regional logistics na dati na rin iniuulat ng law enforcement agencies bilang problema ng cross-border illicit trading at digital connectivity, inaasahan ng konseho ang patuloy na pag-expand ng iligal na kalakalan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.